purihin ng Panginoon sa gabing ito at dumating na ang panahon upang tayo mag-umpisa ng ating gawain at ininiyaan ko ang bawat isa na magsitayo. At bago tayo manalangin, tayo umawit muna sa Panginoon. Awitin natin yung awit na nagsabing higher calling. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Down at your feet. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Amen. Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Yes, Lord. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Let's sing the verse. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. Hallelujah. Yes, Lord. In your presence, hallelujah. Amen. We seek your face, Lord. Your feet, oh Lord, is the most high place. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In your presence, Lord, I seek you. Yes, Lord, we seek your face, oh God. Hallelujah. Ating awitan ng Panginoon ng ating buong puso. Hallelujah. There is no higher calling. Yes, Lord. Hallelujah. Papurihan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Than to bow and kneel before your throne. Hallelujah. I'm amazed by your glory. By your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to her. For the last time, hallelujah. Ating awitin ng buong puso. Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your. Yes, Lord. Hallelujah. I'm amazed by your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship. Listen pa, hallelujah. There is no higher calling. Hallelujah. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Hallelujah. I'm amazed
by your glory embrace, by your mercy, O Lord, I live to worship you. I'm amazed, hallelujah. I'm amazed at your glory embrace, by your mercy, O Lord, I live to worship you. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. I'm amazed, hallelujah, at your glory, hallelujah, and embraced by your mercy, O God. Hallelujah. O dakilang Diyos, Ama naming banal, hallelujah. Purihin ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, hallelujah. Tunay, Panginoon, kami lumalapit sa iyong harapan, hallelujah. Gaya ng aming inawit, Panginoon, hallelujah. Tunay, Panginoon, kami namamangha, hallelujah, sa iyong biyaya sa aming buhay, hallelujah. Kami namamangha, Panginoon, sa iyong mga gawa sa aming mga buhay, hallelujah. At Panginoon, salamat, Lord, sa mga sandaling ito, hallelujah. Dahil kami, Panginoon, ay yung pinagkalooban, Panginoon, ng isang privilege, hallelujah, na muling maparito sa iyong gawain, Panginoon, hallelujah. Muli ang aming mga paa ay yung dinala sa daong ito, Panginoon, hallelujah. Dahil meron kang purpose sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. Dahil meron kang gagawin, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa gabing ito, Panginoon, hallelujah. Sa gabing ito kami nagpapasalamat, Lord, sa mga nagdaang araw, Panginoon, ng iyong biyaya isagana sa aming mga buhay, hallelujah. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon, hallelujah, sapagkat, Panginoon, bagamat napakaraming mga pagsubok, hallelujah, maraming mga tiisin, Panginoon, ang iyong mga anak. Ngunit, Panginoon, salamat, Lord, hallelujah, dahil ikaw ang nagbibigay ng pagtatagumpay, Panginoon, hallelujah. Bagamat may mga bundok, Panginoon, hallelujah, ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, hallelujah, upang ang mga ito ay aming maakyat, Panginoon, at marating ang tuktok, hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, hallelujah, sa iyong pag-ibig na sagana, Panginoon, sa iyong mga anak. O Lord, sa gabing ito, hallelujah, pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon, hallelujah. Hayaan, Panginoon, na sa aming gawaing ito, ikay kumilos, Panginoon, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na sa gabing ito, hallelujah, ang bawat kabataang naparito, Panginoon, ay abutin ng pangangailangan, hallelujah. O God, ang lahat ng mga bagay ay aming itinataas sa iyo, hallelujah. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ang aming mga puso ay yung linisin, hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa ay maging malaya nga harap sa iyong presensya, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Alisin mo, Panginoon, ang anumang mga inaalala, hallelujah. Ang mga bagay, Panginoon, na humahadlang, hallelujah, yung wasakin, Panginoon. At hayaan, Lord, na sa gabing ito, hallelujah, kami malayang magpuri, Panginoon. Kami malayang magtaas ng aming mga kamay, hallelujah. Kami ay maging malaya, Panginoon, hallelujah, na damhin ang presensya mo sa aming kalagitnaan, hallelujah. O God, hallelujah, at lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Ang iyong mga gagamitin, Lord, hallelujah, ay hayaan, Lord, na iyong itago sa iyong likuran, Panginoon. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang nararapat, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Pagpalain mo ang bawat bahagi, Lord, hallelujah. Ang aming pag-aawitan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang mga salita na aming pakikinggan at pag-uusapan mamaya, hallelujah. O God, ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo namin tinataas, Lord. Ika'y malaya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, hallelujah. Kumuha ka ng kaluwalhatian, Panginoon. Kumuha ka, Panginoon, ng karangalan sa iyong mga anak, hallelujah. At sa pamamagitan ng aming mga pagkupuri, Panginoon, maitaas ka sa aming kalagitnaan, hallelujah. O God, ang lahat ng ito, Panginoon, ay maibalik lamang sa iyo ang lahat ng kapurihan at pagdakila. Pasalamat, Panginoon, ay narapat lamang maibalik sa iyong pangalan, hallelujah. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At tayo handa ng umawit sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Tayo umawit ng mga masayang awitin. Awitin natin yung awitin nagsabing Nothing But The Blood. Ating ipalakpak ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Wala tayong magpuri sa kanyang pangalan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this my plea, nothing but the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Hallelujah. Precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Now by this I'll overcome, nothing but the blood. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Now by this I'll reach my home, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, hallelujah. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of. For the last time, hallelujah. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. There is power, hallelujah. Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Free from your burdens, there's power in the blood, power in the blood. Victory, there's wonderful power in the blood. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Down for the blessing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious. There is power, hallelujah. There is power, wonder-working power in the blood
power, power, wonder-working power in the precious blood. Let's sing the last stanza, hallelujah. You'll be whiter, much whiter than snow. There's power in the blood, power in the blood. These things are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood. Oh, precious, hallelujah. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood, nothing but the blood, hallelujah. Nothing but the blood of Jesus. For the last time, nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Salamat sa dugo ng Panginoon na tumigis. Hallelujah. At sa gabing ito tayo malaya na nagupuri sa Panginoon. Hallelujah. Malaya nating na itataas ang ating kamay. Hallelujah. At malaya tayo nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hallelujah. For the last song, hallelujah. Awitin natin yung ayat na nagsabing, awesome in this place, hallelujah. Tunay, Panginoon, hallelujah, ay awesome sa ating kalagitnaan, hallelujah. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome, hallelujah. Awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. Yes, Lord, I can only bow down and say, you are awesome, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome, hallelujah. You are awesome in this place, mighty God. Ating purihin ang Panginoon, hallelujah. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. Yes, Lord, you're worthy, hallelujah. Our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. For the last time, hallelujah, ating awitin. You are awesome in this place,
mighty God. Yes, Lord, hallelujah. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Amen. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, sa Panginoon nararapat, may alay ang lahat ng kapurihan. Hallelujah. At pagdakila sa gabing ito. Hallelujah. At sa walang abala ay tayo dadako sa mga salita ng Panginoon. Hallelujah. At paalala sa mga nandirito sa gabing ito, kung may mga panalangin o request prayer sa gabing ito ay malaya po nating isulat sa papel at ipaabot sa ating MC. At sa mga naka-tune in naman sa ating live streaming ay malaya kayong mag-comment sa comment section at ipapaabot na lamang ng operator yung mga request prayer. At sa Panginoon mabalik ang lahat ng kapurihan. At sa huling awit, nais kong awiting awit na nagsabing, Draw Me Nearer. Simulan natin sa chorus. Nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and each belongs to me. Yes, Lord, hallelujah. But I came to rest in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, hallelujah. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. For the last time, draw me nearer. Draw me Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy prayer. Let's sing it one more time.
fleeting sight. Draw us nearer, Lord. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where you have died. Hallelujah. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side, to thy precious bleeding side. Maaari ba tayo palakpakan ng ating Panginoon sa mga sandali ito? Praise the Lord Jesus. Draw us nearer, Lord. Draw us nearer, O God, in your presence. Sa mga sandaling ito ay tayo mukot manalangin. Dakilan namin Diyos, katulad ng aming inawit. Draw us nearer to you, Lord. Nearer to the cross where you have died, O God. Dahil sa krus na yan, nandun ang kalakasan namin, nandun ang aming kagalingan. Sa krus, tumagas ang dugo na nagpapagaling, naglilinis sa amin, nagpapadalisay. Sa krus na yan, umagos ang biyaya para sa amin. Diyan sa krus na yan, nagmula ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. At bayan sa mga sandaling ito, Diyos, ilapit mo kami sa iyong presensya. Ilapit mo kami sa krus na yan. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kahinaan. Humihingi kami ng kapatawaran kung dumarating mga pagkakataon na lalayo kami sa krus, nalalayo kami sa iyong presensya, nalalayo kami sa iyong gawain. But Lord, right now, here am I. Kami lumalapit sa iyo, God. Just as we are, just as I am. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. Kailangan ka namin, O Diyos, sa mga sandaling ito. At ang bawat isa sa amin, O Diyos, may mga pangangailangan. Kalakasan, kalaguan, trabaho, ng mga pinag-aakitan sa libutan ito. Lahat kami, O Diyos, lumalapit sa iyo. Nalalaman mo aming mga pangangailangan. At nawa sa mga sandaling ito, ikaw ang siya magpuno, Panginoon. Sa mga kabataang ito na naghahanap sa iyo, sa iyong mga gawain, sa iyong mga salita, Lord, minsan pa sa mga sandaling ito, patunayan mo na ikaw ay buhay, na ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Send your word, Lord, send your spirit. Ang spirito ng pag-unawa ay pagkaloob mo sa mga kabataang ito. Gano'n mang kabata o gano'n mang kamay edad nandito, God, Lord, send your spirit of understanding. Isugo mo ang spirito ng pag-unawa sa bawat isa. Give us your wisdom, Lord. Ano mga bagay na nais mong sabihin, pangusap ka, O Diyos. Abutin mo aming mga puso sa mga sandaling ito. Ano mga kalagayan, Lord God, you can reach our hearts. Wala po umagawa sa aking sarili, Lord. We lift it up to you, Lord. Wala po umagawa. Ikaw lamang siya may magawa at may mga masalita sa mga sandaling ito. And Lord Jesus, bayang gabayan mo kami, O God, sa mga pag-uusapan namin. At bayang mabalik lamang sa iyo ang kapurihan, pagdakila at pagluwalhati. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Maaari ba tayo palakpakan ng ating Panginoon? Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. And without further ado, ay samahan niyo po ako sa pagbubukas ng ating text sa mga sandaling ito. Ating pong buksan ang ating pag-uusapan sa Psalms chapter 92 verse 12 to 15. Okay. So sundan niyo lamang po sa mga versions na meron kayo. Psalms chapter 92 verse 12 to 15. The righteous, New King James Version po ang mababasahin. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon.
Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright, the Lord is good, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Can you say amen to the word of God? Amen. Ano tayo makaupo sa mga sandaling ito? At bayan ng Diyos ang siya magpala sa ating mga binasa na mga salita. So magandang gabi po. Ay pabati sa lahat. At I hope, I pray na tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. So nakalipas ng mga bagyo, mga pagkawala ng kuryente, at ilang pa mga bagay. At ngayon, mainit na ulit. So, salamat sa inyong patuloy na pakikipag-isa sa pagdalo sa mga gawain na tulad ng ganito. Sa kanila ng mga nanonood through live stream ay lahat tayo pagpalain ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. At mainam na sa mga gabing ito ay once again mapag-usapan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Dahil sa mga nakalipas na araw ay of course ang ating mindset ay napupuno ng trabaho, ng modules, diba? Ng school work, napupuno ng mga housework, napupuno tayo ng mga any kinds of work sa mundong ito. At maganda, especially sa atin ng mga kabataan, mainam na maglaan tayo ng ilang mga oras, ilang mga sandali sa gabing ito para pag-usapan ang God's work. Okay? So nawa sa mga sandaling ito ay ang ating mga puso ay prepared, ready. At mag-expect tayo na mayroong gagawin ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Meron ba kayong expectation, mga kabataan? Na-expect nyo ba na ang Diyos sa mga ganitong, masabi kong simple na mga gawain, in-expect nyo ba na ang Diyos mangungusap sa inyo ngayon? Kung meron kayo pananampalataya, mga kabataan, mga kapatid, walang imposible, sabi sa mga salita natin Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon, at kung ikaw ay hihiling, at sabi nga doon, kung ikaw ay, if you will ask in your faith without wavering, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, then it shall be happen. It shall happen to you. Mangyayari ang inyong mga desire, ang inyong mga in-expect sa mga sandaling ito. So I hope, upo na tayo ng komportable, sit comfortably, at pag-usapan natin ang mga salita natin, Panginoon, sa gabing ito. Okay. Ilang mga bagay lang ang ating pag-uusapan. And by the way, ito pa rin yung pinag-uusapan natin a few Fridays ago patungkol sa starting again, a series. Pero gusto kong bigyan ng pamagat itong pag-uusapan natin na those that are planted shall flourish. Yun yung binasa natin sa verse 13. Verse 13. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish. At yun yung pag-usapan natin sa mga sandaling ito. Again, it is a part pa rin ng ating continuous na series na Start Again. Yung pagsisimula muli. Dahil, nabanggit ko na nga at babanggitin ko ulit, tayo ay hindi, may mga iba't iba tayong sukat. May mga ilan sa atin nagsimula 5 years ago na maglingkod sa Diyos, 10 years ago. Ilan sa atin ay ngayon lang, marahil pakinig ng salita ng Diyos. Ilan sa atin marahil 1 taon pa lang, 2 taon. But kahit sa mga tagal na naglilingkod sa ating Panginoon, dumarating yung mga pagkakataon na out of focus ang ating mga buhay,
Dumarating mga pagkakataon na nawawala tayo sa ating tamang mindset. No? Nawawala yung ating, sabi dun sa Revelation na pinaka-context natin nung una, yung love, yung pag-ibig para sa mga paggawa natin sa ating ministry. Pag-ibig natin para sa Diyos. Pag-ibig natin sa mga bagay-bagay na makalangit. Okay? So yun yung pinag-uusapan natin for the past 2 Fridays ago na pagsisimula muli na hindi pa huli ang lahat. No? Hindi pa huli ang lahat para magpanumbalik muli ang inyong init, ang inyong desire na maglingkod sa gawain. Hindi pa huli ang lahat para sa inyo ng mga mas bata para magsimula. Okay? At nabigyan natin ng din yan last Friday na walang bata, walang matanda, walang edad sa pagtawag sa ministry. At sa mga sandaling ito ay pupunta natin yung climax na. So, Lord willing, sa mga susunod na araw ay matapos ng yung kaisipan natin pinupuntahan. So, ito yung pinaka-climax na. No? Gusto kong pag-usapan natin ngayon is flourishing. Those that are planted in the house of God shall flourish. Okay. At I hope and I pray na ang Diyos ang siyang mag-lead sa atin sa mga bagay na nais niyang sabihin. So, ibibigyan ko lamang ito ng intro or ng general idea para sa mga susunod na Fridays, hopefully ay mabigyan natin ng diin ang ilang mga punto o yung mga masabi ko na mga deep thoughts, o yung mga malalalim na kaisipan, mga malalalim na punto na hindi naman talaga malalim na doctrine or stuff. Kundi gusto ko mabigyan ng punto o mabigyan tayo ng sense of direction, ng bawat isa sa atin sa ating mga paglilingkod. Dahil pinag-uusapan natin na pagsisimula muli, ano yung sisimulan mo muli? Diba? Nabigyan natin ng punto na yung sisimulan mo muli, yung ikaw ngayon sa mga mas bata, magsisimula ka ngayon maglingkod sa Diyos, gumawa sa iyong ministry, gumawa sa mga tungkulin, responsibilities, so on and so forth. Pero para saan yun? Okay? So yun yung pupunta natin sa mga susunod na araw. Dahil mainam sa mga naglilingkod, I should say, kinakailangan sa mga naglilingkod sa Diyos, meron siyang direction. Okay. Sabi nga sa Hebrews, fixing our eyes to Jesus, looking unto Jesus. While you run this race, habang tayo naglalakad sa buhay na ito, mga kabataan, we fix our eyes on Jesus. At ang ating direction ay papunta kay Jesus. So yun yung dadaan natin sa mga susunod na araw. Pero I want to focus muna sa general na kaisipan patungkol sa flourishing. At nawan Diyos ang siyang mag-lead sa atin o manguna sa atin pag-uusapan sa mga sandaling ito. Okay. So, sa banal na kasulatan, sa Bible, kung nagbabasa tayo, or marahil narinig nyo na sa mga storya sa Sunday school, and so on, madalas magkaroon ng mga metaphors or ng mga parables o ng mga examples na patungkol sa pagtatanim. Napansin niyo ba yan? Patungkol sa mga halaman, patungkol sa plants, sa pagtatanim ng wheat, pagtatanim ng puno, diba? Madalas magkaroon ng halimbawa, ng metaphors, ng parables, examples, patungkol sa mga ganung mga bagay. Okay? At kung mapapansin nyo, or sa akin, habang nagbabasa-basa ng mga ganung examples, so nalalaman natin ilang mga parables na patungkol sa pagtatanim, patungkol sa mga seed, patungkol sa mga halaman, patungkol sa, marami, patungkol sa kung paano pinutol yung branch at tayo ay ikinabit, di ba? Kung maalala ninyo, patungkol sa mga
weeds and tares and weeds, so on. Kaya ganun kasi kaya ganun mangusap si Jesus or ilang mga apostol kasi sa area ng Israel, of course, wala pa namang, hindi pa naman talaga may mga businesses na corporate style. Ang kanilang mga businesses doon ay pagtatanim. Okay? So, kaya yun yung mas nakaka-relate yung mga tao. Diba? Pag nangaral, o pag nangungusap yung si Jesus or yung mga apostles, kailangan nakaka-relate yung mga tao. At kaya madalas sa Bible, nababanggit yung mga pagtatanim, nababanggit yung mga seed. Dahil yun yung pinaka naiintindihan. Okay? Pinaka naiintindihan sa konteksto. Dahil alam naman natin, di ba, nung panahon ni Jesus, ang sabi doon sa banal na sulatan, di ba? Kakaunti yung tinawag na mayaman, kakaunti yung tinawag na mga geniuses. Karamihan doon ay mga poor, may mga karamdaman, at yung kanilang mga buhay, kanilang mga lifestyle ay pagtatanim, pangingisda. Okay, so wag na kayo magtaka kung bakit ganun yung mga example sa Bible. Okay? Pero habang binabasa niyo yun, kung binabasa niyo yung mga parables niyo, nabasa niyo yung mga storya, meron dalawang kaisipan na nag-stick out or lumalabas sa mga ganong storya. Sa mga storya ng pagtatanim, sa mga storya ng seed, sa mga storya ng wheat, tares, so on and so forth. So may dalawang kaisipan. Una, na para bang tema ng mga storya ay yung ikaw yung halimbawa or ikaw yung tinatawag na lupa. Or yung tao ay tinatawag na tila ba isang lupa or pag pinagtataniman. Okay? Mabasa natin yung, of course, alam niyo yung pinaka-common na parable is yung parable of the sower. Diba? At kung mabasahin ninyo sa Matthew chapter 13, alam niyo naman yung story, may isang sower na nag-agi siya ng mga seeds sa 4 na lugar or 5 lugar, hindi ko na masyadong matandaan. So, nagasik siya doon at, kung babasahin ninyo yung mga sunod na talata, binigyan ni Jesus ng pagpapaliwanag na yung lupa na tinataniman ay yung mga tao. Tama ba? Yung mga tao. O yung mga puso ng mga tao. Na kung paano ito na isa na tinaniman sa may mga tinikan, yung kanyang buhay ay nagsimulang lumago and then na-choke siya ng mga pangailangan. Kung paano ito yung isa na tanim sa mga batuhan na wala siyang ugat. Diba? At yung puno ay hindi lumago. You see? At yung sa mga ganong storya, yung pinapakita na seed doon ay yung Word of God. For example, sa parable of the sower, ganon yung ginawa niya doon. Yung the seed, sabi ni Jesus, is the Word of God. At kayo yung mga lupa na tinataniman. Okay? At may mga examples ng types ng lupa. May mga examples ng types ng buhay. Diba? Nakuha nyo? So yun yung isang example. Matandaan nyo yung parable of the sower. At meron pang isa sinabi si Pablo, isang paghahalimbawa niya sa 1 Corinthians chapter 3. Diba? Nagatalo-talo kasi yung Corinthians doon. Yung church ng Corinto ay nagatalo-talo, nag-aaway-aaway sila. Ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas, ako kay ganito, ganyan. Diba, nagkakaroon sila ng divisions. At sabi ni Pablo, ba't kayo nagkakaroon ng mga divisions? Hindi naman ako namatay para sa inyo. Hindi naman ako, sabi ni Pablo doon, hindi naman ako yung napako sa krus para sa inyo. At sabi pa niya doon sa mga sunod talata, ako ang nagtanim, sabi niya doon, di ba? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero si Kristo ang nagbibigay ng paglago. Alam niyo ba yan, yung talatang yan? Okay? No? So si Paul nagtanim, si Apollos na nagdilig, but God gave the increase.
At ano yung tinanim? Of course, yung Word of God sa bawat isa, sa bawat tao. Yun yung tinanim. Sa lupa, sa inyo, sa atin. Yung the Word of God, yun yung tinanim sa atin. At sabi doon, si Pablo ang tinanim, si Apollos ang nagdilig. Of course, example yun, hindi yun literal. No? Hindi literal. Metaphor yun. At sabi doon, si Kristo ang nagbibigay ng paglago. But God who gives the increase. Okay? So, tandaan niyo muna, tandaan niyo yung kaisipan na yun, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 7. Tandaan niyo yung God gives the increase. Sinabi nga niya sa verse 7, hindi mahalaga kung sino yung nagtatanim, hindi mahalaga kung sino yung nagdidilig, wala silang kabuluhan. Sabi doon, neither he who plants is anything, nor he who waters. Ibig sabihin, hindi sila yung importante doon sa pinaka-storya. Nakuha nyo? Hindi sila yung importante doon sa kaisipan na yun. Kundi, ang Diyos na nagpapalago. Nakuha nyo, mga kabataan? So, ang Diyos na nagpapalago, at yun yung gusto kong tandaan ninyo, dahil bilang kabataan, meron tayong, masasabi ko na innate desire, kahit di natin sabihin, o kahit di natin salitain, meron sa atin nagsasabi na gusto kong lumago. At sa ating mga kabataan, habang naiintindihan natin mga salita ng Diyos, nakikita natin na marami pa tayong hindi alam. Okay? Marami pa tayong mga hindi nauunawaan. Marami pa tayong mga bagay na hindi pa natin nakikita. Marami pa tayong mga bagay na nagagawa ng pagkakamali. So sa una, habang ikay bata pa, gusto mong maalis muna yung mga attitudes mo, yung mga bagay na hindi magaganda sa yung na ginagawa mo, sinasalita mo. Diba? Yun yung una natin gusto habang tayo naglilingkod sa Diyos. And then katagal-tagalan, habang ikaw, of course, by and by, pina-perfect sa mga salita ng Diyos. Of course, may mga ganun pa rin, may mga nais ka pa rin na maalis sa'yo. Diba? May mga gusto ka pa rin matanggal sa'yo, ma-remove sa'yo ng mga ugali. At habang tumatagal ka nga, gusto mo naman ngayon mag-increase sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Paano i-perform ang gift na meron ka. Paano mabuhay bilang Kristiyano na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Diba? Yun ba yung gusto ninyo, mga kabataan? So gusto natin, in general, kung ano mang mga bagay na nais natin sa mga sandaling ito, kung nais natin maintindihan pa, makilala pa ang Diyos, or kung nais natin maalis yung mga kasalanan sa atin, or kung both, ang general na kaisipan doon ay gusto mong lumago. Okay? At ang paglago na yan ay hindi natin makukuha sa ating sarili, hindi sa Kanya na nagtatanim, hindi sa Kanya na nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Spiritual man o literal, ang Diyos ang nagbibigay ng increase. Okay. So gusto kong tandaan niyo yan. At next time na magnasa ka, nais mo na makilala pa ang Diyos, o kaya nais mo na may maintindihan ng mga salita ng Diyos, it is not the person who gives the increase, hindi ang tao, hindi ang sino man nangangaral, hindi ang sino man nagbibigay ng encouragement, advice, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. Kahit sa atin na masasabi natin matagal na, at para tila bang wala ka na naisip na ilalago pa, alam mo na lahat. Kung gano'n yung kaisipan nyo, kung alam mo na lahat, mag-ingat, sabi nga. Pero kung marami na tayo naabot, by the grace of God, ang Diyos pa rin ang siyang patuloy na nagbibigay ng paglago sa atin. Sa mga mas bata, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng paglago. Okay? Hindi ang sino man, hindi ang ano man, but it is from God. Okay. So yun yung unang kaisipan, na ikaw yung lupa. You are the ground at yung word of God, yung seed, may nagdidilig, and so on. So yung pangalawang type ng parable or type ng storya na patungkol sa planting
is yung, ikaw yung, ngayon, yung tinatanim. Okay, kanina, yung Word of God, or yung seed, which is sa ibang context of faith, di ba? Like a faith like a mustard seed. O kaya naman yung Spirit of God, the Word of God, yun yung tinatanim sa'yo. Meron namang ngayong mga kaisipan sa Bible din na ikaw yung tinatanim mismo. Okay? Kung alam niyo yung storya ng parable of the weeds, diba? Yung may nagtatanim, merong isang master na nagtatanim, at kinagabihan, merong yung kaaway niya nagtanim ng mga mapanirang damo. Natandaan yung storyng yan? At nung nagtanim yung kaaway niya ng mapanirang damo, kinamagahan ang sabi ng master, sabi ng mga alagad ng master, sino nang tanim na ito? Sabi ng master, yung kaaway ko yung gumawa nito. Sabi ng mga alagad, pabunutin na ba namin? Huwag muna. Dahil may tamang panahon para bunutin, para i-gather sila, at yung baka mabunot mo yung mga tares. Yung mga wheat. So yun yung dalawang kaisipan, ano? Una, yung tinatanim yung seed sa'yo. Pangalawa, ikaw yung mismong tinatanim. Okay? Ikaw yung mismong inilalagay. Yung sa mga ganong storya, yung Diyos yung siyang gatanim, siya yung husbandman, siya yung farmer, at yung field ay mundong ito. Kung babasahin niyo yung Matthew chapter 13 din actually. So dalawang kaisipan na nasa Matthew chapter 13, sabi niya doon, yung fields ay yung mundong ito, ang Diyos yung siyang master, at yung tinatanim doon ay yung mga children of the kingdom. Tayo po ba yung mga anak sa kaharian ng Diyos? Mga kabataan? So if you are the children of the kingdom, kung naniniwala tayo na anak tayo ng Diyos, ikaw yung tinatanim doon. Ikaw yung kasama sa mga tinatanim. Na mabuting bini, of course. So sa dalawang kaisipan na yan, yung pag-usapan natin yung pangalawa, doon sa Psalms natin binasa, yun yung pinakatono na ikaw yung tinatanim. Okay? Ikaw yung inilalagay sa posisyon. Ikaw yung inilalagay sa lupa. Na ikaw yung mismong seed, ikaw yung mismong plant. And you are being planted, ang sabi doon sa Psalm chapter 93 na ating binasa, ikaw yung inilalagay, sabi sa verse 13, you are planted in the house of the Lord. Okay? So hindi ka kung saan-saan lang itinanim, diba sa parable of the sower, kung saan-saan itinanim yung seeds. Pero dito ngayon, ikaw ngayon na seed, ikaw na halaman, tayo, mga kabataan, na halaman, ikaw ay itinatanim sa bahay ng Diyos. Ikaw ay itinatanim sa bahay ng Diyos, hindi ka sa kung saan-saan, hindi sa sobrang lupa lang kung saan-saan, kundi dun sa yard, dun sa area ng bahay ng Diyos, dun ka inilalagay, dun ka itinatanim. At hindi ito nangangahulugan, no? Kung nakuha niyo yung pinakasimbolo niya, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay tinanim sa bahay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi kailangan na yung mga parents mo ay naglilingkod na rin sa Diyos. Although sa ilan ng mga kapatid natin, yung kanilang mga parents ay naglilingkod na sa Diyos, which is great, maayos, maganda. Pero hindi nangangahulugan na ganun. Ang ilan sa atin ay, ang kanilang mga magulang ay hindi pa nakakilala sa Diyos. Let's hope and pray for that one. Ang ilan sa atin ay sila lang yung naglilingkod sa Diyos sa kanilang tahanan. No? Hindi yun nangangahulugan na ganun. Okay? If you are planted in the house of the Lord, ito yung individual. Ikaw lang mag-isa. Ito yung seed ay ikaw lang mismo, hindi yung family or hindi yung buong angkan mo. Diba? Okay. So, if you are planted in the house of the Lord, hindi necessarily na yung buong pamilya
o ikaw ay nabuhay na pinanganak na sa simbahang ito, hindi ibig sabihin na ikaw ay pinanganak sa religious na sekta o sa religious na mga community, kundi ang ibig sabihin nito, you are being planted in the house of the Lord. Ibig sabihin nun, ikaw sarili mo, ikaw ngayon kabataan, ikaw ngayon inilalagay sa bahay ng Diyos because God wants you to be there. Okay? Hindi dahil sa anumang background mo in history. Hindi dahil sa anumang sabi nga sa ating kinakanta, di ba? He looked beyond my faults and saw your needs. Ibig sabihin, hindi sa anumang mga ginawa natin, kundi dahil gusto ng Diyos. It is for His pleasure. It is for His, yun yung gusto ng Diyos. At ikaw ay nilalagay ngayon sa Kanyang tahanan. At ang tahanan ng Diyos, ito yung kingdom of God, the spiritual kingdom of God. No? Itong being a member of the body of Christ. Ito yung pinag-uusapan natin sa mga nakalipas na araw na ikaw ay kabilang sa katawan ng Diyos. Na ikaw ay parte ng katawan ng Diyos. Okay? You are being placed in the house of the Lord. Naniniwala ba kayo na ngayon itinatanim kayo o naitanim kayo sa kaharian, sa bahay ng Diyos? Naniniwala ba kayo doon? Dahil kung tinanim kayo kung saan-saan, baka tapakan na lang kayo at saan-saan din kayo dadamputin. Pero if you are being placed right out of the house of the Lord, of course, you are under protection. Ikaw ay poprotektahan at iingatan ng ating Panginoon. Kung ikaw, maganda rin na makita nyo dito, no? Kung ikaw ay, sabi natin, example, isang puno ay itinanim sa paso. Di ba may mga ganon, yung mga malalaking paso. At itinatanim yung puno, puno. So yung, alam natin na magiging, mangga. So itinanim siya sa paso. Pag itinanim yung mangga sa paso, of course, lalaki yun, lalaki. Hindi naman yung pagtanim mo agad, bukas puno na eh. Hindi, magkakaroon ng tangkay, at nakikita natin yung paglaki, paglago. Okay. So kapag ikaw tinanim sa paso, madali lang siyang malipat. Diba? Madali siyang, halimbawa kung nasagabal sa daan, kung yung paso ay nilagay mo sa labas, at sinabi nung kapitbahay mo or kung sino man na ipalipat sa likod, madali siya malipat. Kung halimbawa hindi naaarawan yung parting yun ng puno, ng mangga, pwede mo siyang ilipat. Diba? Pero gusto kong pansinin nyo dito na ikaw ngayon ay hindi itinanim sa paso. Kundi ikaw mismo directly from the ground, itinanim ka sa bahay ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? You get the fresh nutrients from the house of the Lord. Ikaw nakakuha ng kalakasan, ng nutrients, ng sustansya, directly sa ugat. Directly sa lupa ng kaharian ng Diyos. Hindi ka maililipat. Diba? Isa sa mga dangers ng palipat-lipat na halaman, makakamamatay. Pero kayo ngayon, mga kabataan, kayo ay itinatanim directly sa lupa. Directly sa bahay ng Diyos. At dahil ikaw ay directly itinanim sa lupa, sa bahay ng Diyos, hindi ka magagalaw. Hindi ka matitinig. By the grace of God, ikaw ay paprotektahan niya under His, because you are under the presence of God. Di ba sabi sa ating inabit kanina, down at His feet is the most high place. In the glory, in the presence of God, nandun ang protection, nandun ang kanyang kaluwalhatian. So of course, kung ikaw'y natanim sa bahay, sa bakuran, sa bahay ng Diyos, you're under God's protection. Okay? Ikaw ay paprotektahan at iingatan ng Diyos. You are being placed in the house of the Lord. Hindi sa mga paso, hindi sa mga lalagyanan na nasira, kundi ikaw ay mismong itinanim directly
sa lupa, sa bahay ng Diyos. At walang sino man ang makahugot sa iyo, walang sino man ang makasira sa iyo, maliban na meron pala isa. Maliban na kung yung mismong nagtanim sa iyo ang siyang huhugot. Dahil mabasa sa mga sulatan, possible pala na kahit na ikaw ay naitanim sa lupa, sa bahay ng Diyos, possible pala yun, kung basahin niyo yung Mark chapter 15 verse 13, possible pala na ang Diyos, pwede niya ring bunutin. Okay? Pwede niya ring i-uproot. Yung naitanim on that area, the house of the Lord, pwede niya palang i-uproot. Pwede niya palang hugutin. Okay. So yun yung, dun tayo mag-focus sa mga sandaling ito. At maganda na makita ninyo ang inyong mga sarili ngayon. Of course, huwag kayong nawawala sa inyo na nagdududa. Saan ba ako nakatanim? Nakatanim ba ako sa bahay ng Diyos, sa bahay ng kaaway, sa bahay ng sanlibutan, sa bahay ng sino man. Nawa sa inyo sa mga sandaling ito, meron kayong confidence na kayo ay nailagay sa bahay ng Diyos. Niniwala ba kayo doon, mga kapatid? Na kahit na gano'ng ka maliit pa lang, marami pa mga bagay na hindi alam, marami pa mga bagay na hindi nauunawaan, hindi mo maintindihan talaga fully mga salita ng Diyos, pero nawa sa mga sandaling ito, magkaroon kayo ng confidence, magkaroon kayo ng pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos, na ikaw ay itinanim sa presensya, sa bahay ng Diyos. O kaya naman, kung ikaw ay maraming pagkukulang, maraming kahinaan, magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos sa mga sandaling ito na ikaw ay nasa Kanyang tahanan. Okay? At marahil sa atin, sabi ko nga, marami na matagal na sa atin, 5 years, yung mga kuya ninyo, 5 years, 10 years na, ang ilan sa atin, mga nagpapasimula pa lamang, mga bago pa, lahat tayo ay tinanim sa bahay ng Diyos. Lahat tayo ay nilagay sa tahanan ng Diyos. At kuminsan, darating mga pagkakataon na, sabi nga sa banal na sulatan, may nahuhuli ng una. Yung may mga pagtinanim mo yung puno, matagal na, pero late umusbong. May mga pagtinanim ka na puno na mabilis tumubo. Di ba? May mga ganong classification. At may mga ilan na marahil tinangay ng hangin, natanggal lahat ng dahon, natanggal lahat ng tangkay. Pero may mga pag-asa pa, may mga pagkakataon pa para sa mga punong ito na umusbong muli. Dahil sa, I'm speaking spiritual dito, no? Dahil nandito tayo sa lupain ng Diyos, merong biyaya, merong pag-ibig para sa iyo, na kahit na ikaw ay maputol o matanggal lahat ng inyong mga bunga, lahat ng dahon, kaya mong magpasimula muli. Okay? So, ganoon yung sa kingdom of God. Of course, sa literal, kuminsan, di ba, pag natatanggal yung puno, kuminsan din na nabubuhay. Pero mayroong mga cases na, katulad nung doon sa picture natin, na kahit na trunk na lang siya, pwede siya mabuhay sa gitna. No? Meron pang buhay na natitira. Meron pang pag-asa na natitira. Okay. So, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang sabi doon, kayo na ng mga natatanim sa bahay ng Diyos. Niniwala ba kayo na natanim na kayo sa bahay ng Diyos? Mga kapatid? If you are planted, sabi sa verse 13, in the house of the Lord, they are planted in the house of the Lord, they flourish. Okay? Basahin mo sa New King James Version. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Meaning, kapag ikaw ay natanim, you will flourish. At sabi ko nga, hindi basta natanim kung saan-saan because you are right now planted in the kingdom of God. Ikaw ngayon natanim sa kaharian ng Diyos, sa kingdom ng Diyos. At ngayon, kung ikaw ay nakatanim sa kingdom ng ating Panginoon, ikaw ngayon ay magfa-flourish
in the courts of our God. Okay. Ano ba yung flourish? Ano ba yan? Huh? Ano yung flourish? Kung sa Tagalog ay, I think, pagyabong ang gamit. Pero, ano yun? Ano yung ginamit na, ano yung word na yun? Flourish. Kung titignan nyo, actually, wag nyo tignan. So, sinearch ko na para sa inyo. So, sinearch ko sa Google. Sabi doon, yung flourish, sabi ni Google, is to grow or develop in a healthy or vigorous way, especially as the result of a particularly favorable environment. Meaning, siya ay nag-grow or nag-develop in a healthy way. Sa maayos o sa magandang pamamaraan, siya ay lumago. Siya ay nag-grow. Okay? In a healthy or vigorous way, dahil, sabi doon, dahil sa maganda yung environment, maganda yung lupa, maganda yung sunlight, maganda yung water system, siya ngayon ay nag-flourish. Okay. Dahil yung halaman or dahil yung organism or yung something ay maganda yung kinalalagyan niya, siya ay nag-flourish. Okay? So yun yung pinaka-meaning niya. Yun yung pinaka-kahulugan niya. At binasa natin sa mga sandaling ito, if you are planted in the house of the Lord, you too, ikaw rin, tayo rin ay mag-flourish. Yayabong. Hindi ko masyadong yabong. Or yung lalago na growth na, sabi doon, you will grow healthy. You will develop healthily. Oh? Ikaw ay usbong, ikay mag-grow healthily. It is because lahat ng nutrients, lahat ng yung environment ay maganda. Dahil tayo nasa bahay ng Diyos, yung environment ay heavenly places. Yung sunlight ay ang Diyos mismo, kaya hindi na ubus ng supply. Yung tubig ay ang kanyang mga salita na flowing freely sa inyo. So, hindi tayo mauubusan din yan. Marami yan. Magbasa-basa tayo. Marami yan. Ano pa? Everything is there. Lahat ng kinakailangan mo para lumago bilang halaman ay nandito na. So, kung ganun ang ating kalagayan, you will flourish. Nakuha niyo? Nasundan niyo ba? So, kung gano'n ang ating, kung nasa mga magandang environment tayo, which is, right now ay, bagaman yung literal na environment natin ay hindi ganun maganda. Hindi maganda, hindi appealing sa mata. Pero, what I'm talking here is spiritual environment, spiritual sunlight, spiritual water, spiritual ground, fertile ground. Ikaw rin naman ngayon sa mga sandaling ito, can flourish. Okay. At yun yung iiwan ko sa inyo. So, yun yung pinaka-general na kaisipan ngayon. At yun yung iiwan ko sa inyo, mga sandaling ito, na ang pinaka-end goal natin, o yung pinaka-dulo natin, dahil habang tayo ngayon ay, sabi ko nga, or sinabi nyo nga, or nag-agree kayo na tayo ay tinatanim sa bahay ng Diyos, tayo ngayon ay nasa bahay ng Diyos, we are being planted. If you agree on that, then ikaw rin naman ngayon ay magpa-flourish. You will flourish. You shall flourish. Ikaw rin ngayon ay uusbong. Okay. Being planted in the house of God, yun yung pinaka-end goal, yung pinaka-end ng ating life, ng ating buhay. Of course, ang halaman, diba, kaya nagtanim ng seed, kaya nagtanim ng halaman, for it to grow, para ito ay umusbong,
or mag-grow, mag-flourish. Okay? At hindi ka magtanim ng halaman. Hindi ka naman magtanim ng halaman kung ayaw mong may tumubo doon. Diba? Of course, if you are being planted, then you will grow. You will grow. At right now, kung tayo natatanim sa kaharian ng Diyos, sa mga gawain, tinataniman tayo ng Diyos ng spiritual food, spiritual things, words of God, mga practices, hindi naman dogma or ano, kundi practices, Christian practices, pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, pakikinig sa mga gawain, yung mga pagtatanim na yan, yung mga nutrients na yan, ang end goal niyan ay para ikaw ay lumago. Ikaw ay mag-grow, mag-flourish. Now, gusto kong bigyan ng difference muna. So, ay medyo binagalang ko, no? Pero ngayon bibilisan ko na. Dahil nasabi ko na rin ang gusto ko sabihin. Pero ano bang difference ng grow and flourish or similarities? Actually, yung grow and flourish, grow na word, tsaka yung flourish na word, synonyms lang yan. Parehas lang yan. Kung tatagalugin mo, generally speaking, parehas lang yan. Hindi siya naiiba talaga. Pero meron lang siyang, meron lang tayong take note or meron lang kapansin-pansin. So binasa natin kanina yung meaning ng flourish, ano? Yung meaning ng flourish is to grow or to develop healthy in a vigorous way. Ibig sabihin, hindi lamang siya basta nag-grow, kundi siya ay nag-grow in a healthy way. Meaning, meron palang paglago o meron palang pag-grow na hindi healthy. Meron pala nun. Meron palang lumalago o lumalaki na hindi maganda yung kanyang paglaki. Nakuha niyo? So meron, yung pinaka-main difference, or masabi ko na yung flourish is, subset lang ng growth. Or ibig ko sabihin, merong mga nagfa-flourish or merong mga nag-grow na hindi nagfa-flourish. Okay? Merong mga lumalaki lang, lumalago lang, tumataas lang. Pero they do not flourish. They do not grow in a healthy way, in a vigorous way. Pero lahat na nag-flourish ay lumalago. Okay? So, I hope na hindi malabo. Okay? Magkakaintindihan tayo. So, yun yung pinaka-parang, masabi kong difference niya. At, actually, ginamit din siya na sa verse 12 natin binasa, no? Differently. Ginamit yung salitang flourish. The righteous flourish like the palm tree. At ginamit din yung salitang grow, no? And grow like a cedar in Lebanon. So yung flourish na ginamit dito is, Hebrew niya is parak, meaning pagbud or pagbear ng fruit or pag-extend. Okay? So yung ginamit naman na grow dito na word is, sa Hebrew is soga, meaning increase in size. Naging malaki. Nakita niyo yung pagkakaiba? So yung flourish ay yung pagbunga, yung pagbud, yung pag-usbong, katulad sa flower, yung pagbuka ng flower. So, ganun yung kaisipan na iniiwan dito sa salitang ito na ginamit in Hebrew. Samantalang yung pag-grow, increase in size lang. Increase in size. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Nakuha niyo yung difference niya? So, totoo na pag nagbunga ka, mag-increase in size. Diba? Pero iba yung pinaka-kahulugan niya, yung pinaka-meaning niya, dahil kapag nag-increase in size ka, pwedeng walang kabuluhan. Okay? Pwede kang lumago, pwede kang mag-grow na walang kabuluhan. Sabi ko na unhealthily. Pero yung pag-flourish, pag-flourish, ibig sabihin, you will bud. Ikaw ay magbubunga. Ikaw ay uusbong. Na merong mangyayari sa'yo. Hindi lamang nag-increase in size, kundi ikaw ngayon ay, katulad sa bulaklak, magbabad, magbubunga. Nakuha niya? So, ganun yung pinaka, sa Hebrew, yun yung mga ginamit na mga salita.
At ang main goal na gusto kong sabihin ay kapag ikaw ay natanim ng Diyos sa kanyang kaharian, ay hindi ka lamang basta lalago. Hindi ka lamang basta tataas or tatangkad or lalaki, kundi ikaw ay magfa-flourish, meaning ikaw ay magbubunga. Nakukuha niyo po ba? So ang end goal natin bilang mga halaman, bilang naitanim sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang magpalaguan. Although yan ay mahalaga. Pero ang hinahanap ngayon ng Diyos ay hindi yung kung gaano ka katangkad or kung gaano ka kalaki. Kundi anong sinabi sa mga talata? Ang hinahanap ng Diyos ay ang bunga. Nakuha niyo po ba mga kabataan? So sa pagpapasimula mo muli, or sa inyo ng mga bago pa, kung tayo magpapasimula, hindi dito nagpapatagisan ng patangkaran ng puno, or ng patangkaran ng mga nalalaman, or palakihan ng mga nalalaman, or pagalingan sa mga bagay. Kundi ang pinaka-mahalaga dito na goal ay magbunga. Dahil tayo ay mga fruitful, ibig sabihin, tayo tinanim sa kaharian ng Diyos, sa kingdom of God, para magbunga. Okay? Hindi para lang lumaki. O, alam ko may mga halaman na hindi talaga nagbubunga. Pero tayo ngayon ay mga seed na para magbunga. Hindi yung walang bunga. Kundi tayo ay mga itinanim na merong capacity o may kakayahan para magbunga. Para mag-flourish. Hindi lamang basta lumago. Although kailangan mong lumago. Kailangan natin lumago. Diba? Hindi naman tayo mag-flourish kung manatili tayo sa mga immature ways natin. Or sa mga isip bata na ginagawa natin. Or sa mga bagay na malayo sa kalooban ng Diyos. But on par with growth, kasama ng pag-grow in Christ, is for you to flourish. Para ikaw ay magbunga. Growth is important, of course. Being spiritually knowledgeable is important. Maturity is important. Diba? Importante yan. Importante yung improving skills, gifts, talents. Importante na gumawa tayo sa community. So, sa church community natin, sa labas, kung nagbabay-bahay tayo, na nagpapatotoo, importante yan, mahalaga yan, maganda yan. Growth is good. Growth is great. Pero, right now, ang question is, are you flourishing? Tayo ba ay nagbubunga? Sa mga susunod na mga araw, dahil ang aking oras ay hindi na po papaintulot, pag-uusapan natin yan. Dahil ayoko na tayo magkaroon ng motive or ng goal na tayo ay naitanim sa bahay ng Diyos and then ganito, ganyan, palakpak lang. Pag sinabihang upo lang. Pag sinabihang tumayo. Pag sinabihang makinig. Pag sinabihang, diba? Hindi. Maganda na magkaroon tayo ng goal, ng motive, ng pinaka-destination natin. Makita natin si Kristo, yun yung destination. At tayo, ito yung pinaka-metaphor na kung tayo natanim sa kaharian ng Diyos, we must, or ang end goal ay mag-flourish, magbunga. Lumago at magbunga. Okay? At huwag kayong mag-alala kung paano natin gagawin yun. Dahil binasa nga natin kanina sa 1 Corinthians chapter 3, verse 6. May mga nagdidilig, may mga nagtatanim, pero ang Diyos ang nagbibigay ng increase, ng growth. Okay. God gives the increase. If you want growth right now, it can be desired right now. Sabi nga sa isang talata sa James, kung sino man sa inyo nangangailangan ng wisdom, pray. Ask God. Nangangailangan ba kayo ng wisdom ngayon, mga kapatid?
If you want wisdom, ask of God, and you will grow in faith, grow in maturity, grow in problems, in attitudes. But in that growth, kasama ng paglago na yan, I want you to pray for your flourishing. On that growth, maganda yan, lumalago tayo, maganda yan na nakikita natin ang ating mga sarili. Very great. That is good and also pleasing sa mata ng Diyos. Pero on that growth, gusto ko na ihilingin ninyo or dalangin ninyo na tayo ay magbunga. Magbunga. Mga kabataan, nabasa natin last Friday na hindi ito dahil sa edad or dahil sa mga bagay. Kundi, sa mga sandaling ito, hilingin ninyo na kayo ay magbunga. Lumago sa mga salita ng Diyos, lumago sa mga bagay na makalangit, pero most importantly, ay ang magbunga. Ano ba yung bunga na yun? Tukoy mo, Brother Tim. Ano bang bunga yun? Mansanas pa? Okay. So yun yung pag-usapan sa mga susunod na araw. Pero, kung tayo ay nagde-desire, hinihilingan sa Diyos ang mga ganitong bagay, God will reveal it to you. Kung anong bunga na ilalabas mo, na ipoproduce mo. Kung maalala nyo isang talata, hindi tayo masabi ko, hindi tayo dito of same, meron mga variances sa bunga. Some is 60-fold, some ay 30-fold, 90-fold, or kahit iba sa atin, 1-fold lang, or 100-fold. It doesn't matter. Hindi mahalaga. O baka isipin nyo kasi, dahil sabi mo, Brother Tim, ang end goal ay magbunga, bakit na kailangan marami akong gawin? Marami akong fulfill. Tutugtog ako, mag-piano ako, tapos sa paa ako, magda-drums ako, tapos sa isang kamay, mag-gita. No. Or kaya kong gawin lahat ng instruments, or kaya kong mag-perform ng instrument, and then mangaral, and then kumanta, and then mag-testimony. It's not like that. Hindi yan ganun, mga kabataan. Hindi paramihan dito ng talents. Hindi ko ibig sabihin na kailangan nyo magbunga, hindi necessarily na gagawin ninyo lahat. Some are 60-fold, some are 30-fold. Ilan sa atin marahil ay 1-fold or 100-fold. At kung ilan man ang ating mga bunga, it is depending on the gifts na ipinagkakalob sa inyo ng Diyos. Sa gifts na yan, dun ika-count ang inyong mga responsibilities. Kung may gift kayo ng pagsasalita, pagkanta, dun ika-count ang inyong responsibility. Dahil ikaw ay itinanim on a 30-fold, kailangan magbunga ng 30-fold. Diba? Kung ikaw ay tinanim na yung seed ay pang 60-fold talaga, bubunga ka ng 60-fold. Nakuha niyo yung punto? So, hindi natin kinakailangan gawin lahat. Or hindi to paramihan ng ginagawa. Dahil ang sabi nga sa banal na sulatan, kung wala yung pananampalataya sa inyong mga paggawa, ito ay useless. And it is also true on the other way around. Kung may pananampalataya ka ng walang paggawa, walang bunga, ito ay wala ring halaga. Wala ring silbi. Faith without works is dead. Okay? So I want you to think about that. Sa ating buhay bilang Kristiyano, tayo lumalago. Lord, what do you want me to do so that I could flourish? Upang ako ay magbunga, spread out ang wings. Okay? So nilaktawan ko na ilang mga talata at binanggit ko na lang yung pinakakaisipan. Pero I want you to note, Matthew chapter 7, verse 17 to 20. Every good tree bears a good tree cannot bear bad fruit.
A bad tree cannot bear a good fruit. No? Tapos sabi doon, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. Sounds harsh. Pero ayoko naman na ipe-pressure tayo na do something. It's on our own time. Sarili natin panahon yan. Baka ilan sa atin nagpapasimula pa lamang lumago. Or ilan sa atin nagpapasimula pa lamang lumakas. Kinakailangan mo na lumakas yung mga branches para maghawak ng bunga. No? Diba? Dahil kapag hindi malakas yung branch para maghawak ng bunga, matutupi yun, mayuyupi yun, matatanggal yun. So, if you're starting right now, ang pinaka-end goal natin is magbunga. At ngayon, idalangin sa ating Panginoon, Lord, anong gagawin ko para magbunga? Makita natin kung paano hilingin ang paglago. Ask. If you lack wisdom, ask. If you lack faith, ask of God. Right now, kung lumalago tayo by the grace of God ngayon, hilingin natin, tanongin natin sa Diyos kung paano magbunga. How to flourish. At yun yung nawa maging goal natin. Hindi sa pinipressure ko kayo. No. Walang pressure. Dahil hindi naman tayo lahat ay 100-fold. Ilan sa atin ay marahil 1-fold lang. One big na bunga. Or di kami sasabing malaki. Marahil maliit lang din na part. We are members of but one body. Kung anong nagagawa mo, kung yung pinky finger ay hindi naman talaga nagagalaw ng husto, then so what? You are a part of that body. Hindi necessarily nagbibilangan ng nagagawa. Kilos. Sa inyo ng mga kabataan, I want you to have that in mind. Na hindi lamang tayo nagpapalaguan dito, nagpapataasan, nagpapalakihan, nagpapatandaan. Kundi, we have the goal. To be fruitful. Upang magbunga, upang mag-flourish. At huwag niyo makalimutan yung mga kabataan, dahil ang hanap ng Diyos, sabi binasa natin sa Matthew chapter 7:17-20, ang mga walang good fruit ay puputulin. Cast into fire. Pero may magandang pangako as I am closing. May magandang pangako dito. Yung binasa sa Psalm chapter 92, may magandang pangako doon. Kung babasahin nyo maigi, ang sabi doon, they are planted in the house of the Lord. Sa verse 13, sabi doon, those who are planted in the house of the Lord shall flourish. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay itinanim sa bahay ng Diyos, you will flourish. There's a hope in that. May pangako yan para sa inyo. Kung ikaw ngayon right now, naitanim ka, naniniwala ka, napalataya ka na itinanim ka sa bahay ng Diyos, you shall flourish. You will flourish. Kahit ngayon mukha ka pang bata, hindi mo pa alam lahat, hindi mo alam kung anong gagawin, hindi mo alam kung anong responsibilities ang bibigyan ng Diyos para sa iyo. O kaya naman, ikaw ngayon na-cast down, maraming mga nangyari, at you are starting again. Ang pangako ng Diyos, kung ikaw may pananampalataya sa iyong sarili na you are planted in the house of God, you will flourish. Ikaw ay magbubunga sa darating. Ikaw ay lalago at magbubunga sa darating. You will flourish. You will grow healthy. No? Hindi lang basta grow, kundi grow healthy. Grow vigorously. They that are planted in the house of the Lord will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. Kahit na kayo tumanda, kung magluwat pa ang pagbalik natin, Panginoon, kayo tumanda, you will still bear fruit. They're ever full of sap and green. Upang anong gawin? To declare that the Lord is upright. And He is my rock. And there is no unrighteousness in Him. So that's the main point. That's the main goal of it. To flourish. Iba-iba tayo ng ginagawa, iba-iba tayo ng gagawin. Iba-iba tayo ng inspirations. But so you know,
kung anumang mga bagay yan, kung anumang parte tayo ng katawan ng Kristo, have that desire not just to grow, but to flourish. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Mga kabataan, huwag niyo lang hilingin na kayo lumago. Of course, hilingin niyo na lumago kayo. Pero wag lang yun. Kundi, hilingin ninyo ng inyong mga paglago ay makitaan ng bunga. Hindi sa pamamaraan na ipagmamalaki mo sa lahat, oh, may bunga ako, alam ko to, alam ko tumugtog, alam ko mag-drums, alam ko mangaral, alam ko mag-testimony, and so on and so forth. Kundi, ang bunga na yan ay pagmamade manifest sa iyo. May kita yan. Hindi mo na kailangan pagmalaki, hindi mo naman kailangan ipagsigawan. You will flourish, you will bear fruit. You will grow healthily. That is a promise of God. Right now, yun yung i-desire natin sa mga sandaling ito. Lord, I want to grow. And on that growth, habang ako'y pinapalago mo, Lord, I want to flourish. I want to reach that goal, that end goal of it. Gusto ko magbunga. Sino sa inyo ang gusto magbunga? I want to flourish. Magamit sa mga ministries. Magamit sa mga ganito-ganito. Pero, again, kung babalik ta rin, hindi tayo magamit sa mga ganito, ganyan. Kung hindi tayo lalago. So, hindi siya manahihiwalay, mga kapatid. Yun yung iwan ko sa inyo, at sa mga susunod na mga araw ay pag-usapan natin ang ilang pang mga bagay patungkol sa growth. But right now, ano yung gusto mong maging bunga mo? Diba? Hindi naman tayo pwedeng mahiling kung ikaw ay itananim na orange. Hindi naman pwedeng hilingin ng puno na maging apple yung kanyang bunga. No? But, tayo nakakalam sa ating mga sarili. At sa mga gifts na meron tayo, what can you give back to God? What will be your fruit, mga kapatid? Diba nga, minsan nga, so dito. Ano yung magiging legacy? Diba, minsan kang ginagamit yung salitang legacy sa masamang kahulugan. Na para bang hindi tayo nagsisimika para mag-iwan ng legacy sa mundong ito. Pero, if you will bear fruit, yun yung iiwan mo, yung identity mo. Okay? Na ikaw, ito yung binunga mo. Pero hindi mo pagmamalakihan sa tao. At tandaan natin, hindi rin tayo nagkukumparahan. Kung 30-fold ang bunga mo, kung magaling ka sa piano, kung magaling ka sa drums, kung magaling ka mangaral, hindi tayo nagkukumparahan diyan. Dahil ito lahat ay, sabi doon, hindi mahalaga kung sino yung nagtatanim, hindi mahalaga kung sino yung didilig, hindi mahalaga kung sino mismo yung puno, ang mahalaga doon yung Diyos. Nagpapalago. So flourish, mga kapatid. Desire to flourish. At hindi kayo pabayaan ng Diyos. Hindi kayo iiwan ng ating Panginoon. Let us bow our heads. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Lord, we want to flourish. We want to grow, Lord, in your faith. Nais namin lumago. Nais namin maintindihan ng iyong mga salita. Nais namin, O Diyos, na magamit pa sa mga dakila pang bagay na gagawin mo. Lord, nais namin maalis sa mga attitudes namin na hindi maganda. Nais namin na maalis sa mga bagay na hindi maganda sa aming mga buhay. We want to grow in faith. Grow in Christ. Lord, we also want to flourish. Magamit sa iyong ministry. Magbud, magbunga. Mag-grow healthily. Nandito na lahat ng resources, Lord. We thank you, Lord, na pinadala mo ang iyong salita. Pinadala mo ang iyong mga gawain. Pinadala mo ang mga ngaral sa huling kapanahunan. And all the nutrients and all the ground ay nandyan na. Sabi mo, upon this rock, upon this ground, I will build a church. At narito kami ngayon in this church. We are standing firmly, nakatayo, secure in this ground, on your holy place, Lord.
Right now, Lord, we want to flourish. We want to bear fruit, Lord. Help us, Father God. Ikaw lamang, O Diyos, na siya nakakapag-increase, nakakapagpalago, nakakapagpalakas. Sa mga sandaling ito, tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa. Kung may kakulangan pa kami sa aming mga paglago, Lord, let me grow in faith. Jesus. Let me grow in faith. At kung oh God, kung kami ay lumago na sa pananampalataya, help us to bear fruit. Hindi namin kaya sa aming sarili, Lord. Ikaw lamang ang siyang mayroong magawa sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo mga kabatahang ito, God, sa ilang mabalik ang kapurihan, pagdakila, pasalamat. In the most precious name. Amen. Let us all stand. Babalik po sa ating MC pagkatapos. Ang ating awitin ang awit na nagsasabing, there is no higher calling. Babalik ko sa ating MC pagkatapos. Down at your feet, oh Lord. Brother Lester. Is the most high place. In your presence, Lord, I sing your face. I sing your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan pa. Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon. At malayang makakapo muna ang bawat isa. Tayo dadako sa mga request prayer. At meron ditong dalawang request prayer. Nice kong basahin yung isa. Kahilingan mula kay Sister Christina Season. Blessed evening to all. Prayer request po. Ang Panginoon ang magbalik ng sasakyan dito sa amin upang makadalo na po kami ng mga gawain. Sa ngayon po ay wala pa ring masakyan dito. Ang Panginoon ang magbalik ng sasakyan dito sa amin. Salamat po. God bless us all. Isama natin sa panalangin mamaya ang kahilingan nating kapatid. Isa pang request prayer. Kay Brother Sam, prayer request para sa isang kaluluwa, si Brother Christian, na dati naming OJT sa office, na kabataan na nagnanasa at na nagnanasa pa ng kalaguan at pagsamba at kaunawaan sa Panginoon, kauhawan sa Panginoon. Last 2 weeks ago, nagpabatid siya na gusto niyang dumalo sa ating gawain. Kaso nung Sunday, hindi siya nakadalo dahil nag-positive ang kuya niya sa COVID-19. Ganun pa man, patuloy pa din siyang nagnanasa na makadalo pa rin sa gawain. Nawaloobin ito ng ating Panginoon na makadalo siya at maranasan niya ang pagkilos pa ng Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat mga kapatid. God bless and to God be the glory. Isama natin ang dalawang kahilingan na ito na nabanggit ng ating mga kapatid. Hallelujah. At sa gabing ito I believe ang bawat isa ay handang manalangin para sa bawat isa. At ini-invite ko ang bawat isa na magsitayo. Hallelujah. At meron pa naman tayong panahon para mag-alay ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Handa pa ba tayong magsamba sa Panginoon? Hallelujah. Sa bawat kabataan na nagnanasa ng paglago. Hallelujah. Sabi ng talata kanina, hindi ang sino man ang nagpapalago kundi ang Panginoon. Hallelujah. At sa gabing ito, hallelujah, tanging yung Panginoon lamang ang may kakayanan. At awitin natin yung ayat na nagsabing, He is able. Hallelujah.
kung tayo sasampalataya sa Panginoon na siya may magagawa, hallelujah. Ang Panginoon ang magpapalago sa bawat isa, hallelujah. He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. Amen. He is able, more than able, to handle anything that comes my way. Yes, hallelujah. He is able, more than able, to do much more than I could ever be. He is able, more than able, to make me what He wants me to be. He is able, hallelujah. He is able, more than able. Amen, hallelujah. Sumampalataya ka sa gabing ito, hallelujah, at kayang gawin ng Panginoon ang bagay na nais mong mangyari sa gabing ito, hallelujah. He is able, more than able, hallelujah, to handle anything that comes my way. Yes, Lord, hallelujah. Is able, more than able, to do much more than I could ever be. He is able, more than able, to make me what He wants. Let's sing the chorus, hallelujah. He is able, more than able, hallelujah. He is able, more than able, to do much more than I could ever be. He is able, more than able, to make me what He wants. For the last time, hallelujah. Ating awitin ang ating mga buong puso, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Yes, Lord. To do much more than I could ever be. He is able, more than able, to make me what He wants me to be. To make me what He wants, hallelujah. To make me what He wants me to be. Amen, hallelujah. God is able to make me what He wants you to be, hallelujah. At nais ng Panginoon na tayo palaguin, hallelujah, sa Kanyang biyaya. Salamat sa ating Panginoon, hallelujah. Tayo manalangin sa gabing ito. Ama naming banal, hallelujah. Diyos na may kakayanan, hallelujah, na magpalago sa bawat isa, hallelujah. Diyos na may control ng lahat ng bagay, Panginoon, hallelujah. O Lord, tunay kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa gabing ito, hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagtuturo, Panginoon, hallelujah, kung paano ang bawat isa ay lalago, hallelujah. At Panginoon, sabi ng iyong salita, hallelujah, sa pamamagitan mo, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong mga salita, hallelujah, na naitatanim sa aming mga puso, hallelujah, kami ay iyong papalaguin, Panginoon, hallelujah. O God, hallelujah, kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat, hallelujah, ikay nangusap sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Lord, hallelujah, sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagpapalago sa bawat isa, hallelujah. O God,
sa gabing ito, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagnanasa rin naman, hallelujah, ng paglago, hallelujah. O God, hayaan mo, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, ang bawat puso, Lord, na nagnanasa ng paglago, hallelujah, ay yung abutin. Panginoon, hayaan, Lord, na ang bawat kabataan sa gabing ito, Panginoon, ay bigyan ng isang puso na nagnanasa, hallelujah. Hindi lamang, Panginoon, ng paglago, hallelujah, kundi, Panginoon, ang isang puso, Panginoon, na pinapasagana, hallelujah, pinagbubunga, Panginoon, hallelujah. O God, itong aming nasa, Panginoon, hallelujah, hindi lamang ang paglago, Panginoon, hallelujah, kundi, Panginoon, nais namin mag-flourish, hallelujah, sa iyong templo, Panginoon, hallelujah, sa iyong tahanan, Panginoon. O God, salamat, Panginoon, sa iyong ginamit sa gabing ito. Salamat sa aming kapatid Brother Timothy, Panginoon, hallelujah. O God, I believe, Panginoon, na ikaw ang gumagamit, Panginoon, hallelujah, upang kami ay magpalago sa bawat isa, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang gumagawa ng paraan, hallelujah. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo pa ang aming kapatid, Lord, hallelujah. Gamitin, Panginoon, isang kasangkapan, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay dumaloy, hallelujah, at ang bawat isa, Panginoon, ay magtamo ng pagkapala, hallelujah. At kami, Panginoon, ay makaranas ng paglago, hallelujah. O God, tonight, Panginoon, muli, salamat, Lord, sa bagay na ito, hallelujah. At Panginoon, kami dumudulog sa iyo sa panalangin sa gabing ito, Panginoon. Ang kahilingan ng aming kapatid na Sister Christina Season, Panginoon, Lord, siya ay nagpaabot ng panalangin, Panginoon, hallelujah. Nais niya, Panginoon, ang transportation, Panginoon, patungo sa iyong gawain, hallelujah, ay maibalik sa kanilang lugar, Panginoon. O God, walang imposible sa iyo, Panginoon, hallelujah. At alam mo, Panginoon, ang nasa ng puso ng aming kapatid, hallelujah. Nais niya, Panginoon, ay makadalo, Panginoon, upang siya ay makabahagi, Panginoon, sa fellowship, hallelujah. At Lord, alam mo, Panginoon, ang kalagayan niya sa gabing ito, hallelujah. O God, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, hallelujah. Ikaw ang may kakayanan, Panginoon, hallelujah, na tugunin ang kanyang kahilingan, Panginoon. At Lord, tinataas namin sa ito, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah. Panginoon, ikaw ang magkaloob ng kanyang kahilingan sa gabing ito, hallelujah. O God, maging ang isang kahilingan, Panginoon, patungkol sa isang kaluluwa, hallelujah, na si Brother Christian, Panginoon. Siya, Panginoon, ay nagnanasa, Panginoon, na makadalo, hallelujah. Siya ay nagnanasa, Panginoon, na makaunawa pa ng higit sa iyong mga salita, Panginoon. O God, hallelujah. Ikaw ang tumatawag, Panginoon, ng mga kaluluwa, hallelujah. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan, Panginoon, hallelujah. Ano man ang nagiging hadlang, Panginoon, sa Kanya, ikaw ang magbasak, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang gumawa ng daan, Panginoon, upang siya ay makadalo, hallelujah. Hayaan, Panginoon, na ang kanyang mga paa ay dalhin mo sa daong ito, hallelujah, upang siya, Panginoon, hallelujah, kung siya ay isa man sa yung hinirang sa huling panahong ito, hallelujah, kay gagawa ng paraan, Panginoon. O God, tinataas namin sa iyo ang kaluluwang ito, hallelujah. At kung ang kanyang kuya ay nag-positive, Panginoon, ikaw ang Diyos na manggagamot, hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon, hallelujah. Ito ay aming naranasan, Panginoon, hallelujah. At tunay, Lord, ikay hindi nagabagong Diyos. Ikaw, Panginoon, ang Diyos, hallelujah, na tumutugon ng mga panalangin, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapalakas, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagpapalago, Panginoon, hallelujah. Kaya, Lord, wala kaming ibang lalapitan sa gabing ito, Panginoon, kundi sa iyo lamang, hallelujah. O God, salamat sa lahat, Panginoon, sa iyong paggawa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah. Salamat sa mga paglago, hallelujah. Bagamat merong maliit na paglago at merong malaki, Panginoon, kami nagpapasalamat, hallelujah. At Lord, hindi lamang sa paglago, kundi salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang nagpapasagana sa bawat isa, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay, Panginoon, ng karunungan, hallelujah, sa mga huling araw na ito, O God. O Lord, lahat ng mga bagay na ito ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Pagpalain mong bawat kabataan na nandirito sa gabing ito, hallelujah. Maging sila, Panginoon, na naka-tune in sa live stream, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang umabot sa kanilang pangangailangan, Panginoon, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang umabot sa aming mga kahilingan sa gabing ito, hallelujah. Bagamat may mga kahilingan na hindi mabanggit, Lord, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. O God, ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo. Papurit pa, salamat, Panginoon, ay mabailik lamang, hallelujah, sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. At sa gabing ito ay tayo dismiss na.
At habang kinakamay natin ang bawat isa, awitin natin yung awit na nagsabing, God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Who will abide in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. Tayo magkamayan mga kapatid. Hallelujah. Maaari makamay natin ng bawat isa. God is the strength